Alam nyo, kapag nakatingin tayo sa karagatan natin dito sa Pilipinas, ang madalas pumasok sa isip natin yung typical na imahe ng pamumulay sa baybayin. Mga maliliit na bangka, mga mangingisbang tahimik na naghihintay ng huli. Pero sa totoo lang, isang napakalaking pagkakamali ang ganyang pananaw. Ang tinitingnan natin ay hindi lang isang simpleng kabuhayan. Ito ay isang multi-billion dollars na industriya, isang higanteng logistics at food supply chain empire na literal na hindi natutulog. Para maintindihan natin kung paano ito nagsimula, kailangan nating balikan ang kasaysayan. May isang makasaysayang inovasyon na sa katunayan nagpakain sa buong dagat ng Asya. Ano kaya itong sinaunang imbensyon na naging matibay na pundasyon nitong modernong aquaculture at pandaigdigang kalakalan natin ngayon? Bago pa man dumating ang mga Kastila, alam ba ninyong nagsimula na ang pag-aalaga ng bangus o milkfish sa mga brackish ponds doon sa East Java at Madura? Ang teknolohiyang ito ay nakarating at buong pusong tinanggap dito sa Pilipinas. Ito yung mismong lumikha ng mga pinakaunang supply chains sa rehiyon natin. Isipin nyo, ang mga sinaunang prosesong ito na nanatili hanggang noong 1921 sa mga lugar tulad ng Mactan sa Cebu ang naging mitsa ng malawakang imperyo ng kalakalang ito bago pa man tayo naging industrialisado. Kaya dumako tayo sa unang yugto, ang makinarya ng produksyon natin. 1,500,000. Iyan ang eksaktong bilang ng lakas tao na nagpapatakbo sa industriyang ito base sa datos noong taong 2010. Hindi ito maliit na negosyo, ito ay isang napakalaking hukbo ng mga manggagawa na walang tigil na nagpapatakbo ng ating network ng pagkain araw-araw. Ngayon, gaano naman kalaki ang kanilang factory floor? 2,200,000 square kilometers. Ganyan kalawak ang mayamang teritoryo natin sa karagatan. Kaya wag nating tingnan ito bilang simpleng dagat lamang. Ito talaga ang mismong pabrika kung saan tuloy-tuloy na namumuhunan at umaani ang buong industriya. At para magtagumpay ang ganitong kalaking pabrika, kailangan ng matinding koordinasyon. Ganito ang proseso niyan. Una, aani ang mga catcher boats natin sa open sea. Pangalawa, para hindi na mag-aksaya ng oras na bumalik sa pampang, direkta nilang inilipat ang mga huli sa mga naglalakihang carrier boats doon mismo sa gitna ng karagatan. At pangatlo, ang mga carrier boats na ito ang magdidiskarta sa Navotas o sa pito pa nating pangunahing daungan sa rehiyon. Isang mabilis, eksakto at walang patid na operasyon ng logistics sa gitna ng maalon na dagat. Pasok tayo sa ikalawang yugto, ang proseso at kita ng negosyo. Ang buong makinaryang ito, nagpapasok ito ng $1.2 billion sa total export natin. Ang nangungunang nagdadala nito ay ang tuna. Susunod dyan ang mga hipon o prawns, mga delatang seafood, at syempre, ang mabilis na lumalagong merkado para sa mga value-added consumer goods natin. Ito yung mga pamilyar sa atin na fish balls, nuggets, at sausages. Kung hihimayin natin ang distribution ng ating mga processing plants, makikita mo ang daang-daang pasilidad para sa iba't ibang produkto. May mahigit 200 para sa dried fish at halos ganoon din kadami para sa smoked fish o tinapa, pababa sa mga canned at frozen products. Bakit ganito kadami? Dahil ang mga plantang ito ang sumasalo sa labis na huli or bycatch sa merkado. Sinisiguro ng prosesong ito na walang nasasayang sa inventaryo natin. Makikita talaga sa ating mga datos ang napakalaking kapasidad ng produksyon na kailangan para punan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ipinapakita ng mga numerong ito na hindi basta-basta ang scale o laki ng operasyon. Nangangailangan ito ng napakataas na antas ng logistics para lang patuloy na makapag-supply sa libo-libo at dumaraming mamimili. At alam nyo ba, hindi lang isda at pagkain ang dumadaan sa masalimuot na pipeline na ito. Tingnan nyo ang supply chain ng kapis shells. Nagsisimula ito sa manual na pagsisid sa sahig ng dagat, susundan ng mahirap na paglilinis at pagpapausok. Tapos, may maselang na pagmamanufaktura at pagcraft, hanggang sa ma-export sa buong mundo bilang mga luxury items. Isang napakagandang halimbawa ng kompletong business pipeline. Pero dito na tayo papasok sa ikatlong yugto. At ito ang pinakaseryoso sa lahat, ang business risk. May dalawang magkaibang sistema tayong pinagkukumpara dito. Sa isang banda, may limitadong kontrol o limited fishing effort. Dito, mas mataas ang kita at mas matatag o resilient ang inventaryo ng isda. Sa kabilang banda, nandoon ang open access kung saan walang limitasyon at walang kontrol. Ang resulta nito, mas mababang kita, nauubos na yaman, at puro maliliit na isda na lang ang natitira at nahuhuli. Sa pananaw ng pagnenegosyo, ito ay isang nakakapininsalang diskarte.
Para mas makita ninyo ang epekto, tingnan natin itong demersal stock density o ang dami ng isda sa ating mga dagat. Mula 10.60 tons per square kilometer noong 1947, bumagsak ito sa 0.18 na lang noong 2001. Isipin nyo yun, tinatrato natin ang ating karagatan na parang isang malaking bodega, pero hinayaan lang natin itong tuluyang maubusan ng laman nang hindi natin pinapalitan. Ang resulta sa ating bottom line, dumudugo ang buong industriya. Ayon sa datos, nawawalan tayo ng mahigit $150 milyong taon-taon paulit-ulit dahil lang sa overfishing at maling patakaran tulad ng open access. Para sa anumang malaking kumpanya sa mundo, ang ganito kalaking taonang paggalugi ay isang mabilis na tiket patungo sa pagkabangkrote. Kaya ngayon, sa pagtatapos nitong ating pagsusuri, paano natin ito isasalba? Ang pinakasagot dito ay balanse. Kritikal na itugma ang ating agresibong pamamaraan ng pag-ani sa isang matatag at estratehikong pamamahala. Hindi pwedeng sige lang ng sige. Kailangan nating balansehin ang pagkuha ng yaman sa layunin nating ayusin ang nasisirang kalikasan. Dito papasok ang Integrated Coastal Management o ICM. Kung sa corporate world natin titingnan, ito yung tinatawag nating malawakang restructuring. Isang sistema ito na tutugon sa iba't ibang issue ng sektor. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magkanya-kanya ang agrikultura, turismo at pangingisda. Kailangan nilang magsama-sama sa iisang direksyon para masigurong patuloy tayong kikita habang buhay at malusog pa rin ang ating ekolohiya. Kaya bago natin tapusin ito, iiwan ko sa inyo ang isang seryosong katanungan. Magigising ba tayo at i-upgrade ang ating pamamahala para isalba itong bilyon-bilyong dollar na logistics network ng ating pagkain? O hahayaan na lang natin na tuluyang matuyo at mamatay ang ating pinakamalaking pabrika? Nasa ating mga kamay at sa tamang hakbang natin ngayon, nakasalalay ang negosyong magpapakain sa susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring.